Ibang-iba na talaga ang Lakers ngayong season. Hindi na mapigilan ng mga NBA teams. Pero bago yan, wala pa din talagang makatalo sa OKC Thunder. Kanina nga, naglaban ulit ang OKC at Portland. Pangatlo na ata to ngayong season mga idol. Nung huli kasi silang nagtapat, ang Thunder ay tinambakan lang ang Blazers. Pero ngayon nga ay iba ang nangyari. Naging maganda at naging dikit ang laban mga idol. Ngunit sa huli, nakuha pa nga din ng reigning NBA champion ng panalo sa score na 123-115. Pinangunahan ng reigning MVP na si SGA ang OKC sa panalo dahil nagtala ito ng 26 points, 4 rebound at 5 assists. Si Chet Holmgren naman ay nag-ambag din ng 19 points, 9 rebound at 3 blocks, habang si Jalen Williams ay meron ding 16 points, 8 rebound at 5 assists. Pero bigyan din natin ng pansin itong si Deni Avdija mga idol, dahil siya nga po ang bumuhat sa Portland kanina. Nagtala kasi ito ng triple-double, 31 points, 19 rebound at 10 assists. Sa ngayon nga po, wala pa din makatalo sa OKC Thunder. May record nga silang 20 wins and only 1 loss. Ang huling nakatalo pa sa kanila ay itong Portland pa. Dahil nga po sa pagkakapanalo ng OKC Thunder na ito, sila nga ay magkakaroon ng 12-game winning streak. Anong sa tingin nyo mga idol? Sinong team kaya ang makakatalo sa OKC ngayong season? Habang tumungo naman tayo sa Los Angeles Lakers. Ang LA Lakers nga ngayong season ay ibang-iba na talaga mga idol. Kahit hindi sila kompleto ay nakukuha pa din nila ang panalo. Hindi tulad noong mga nakalipas na taon. Kapag hindi nga naglaro ang isa kay AD or LBJ, matik dehado na agad sila. Pero ngayon nga, kahit dalawang superstar pa nila ang hindi maglaro, still nakukuha pa nga din nila ang panalo. Kanina nga po, kahit hindi naglaro si LeBron James, ang LA Lakers ay nakuha pa din ng panalo kontra dito sa New Orleans Pelicans. Tinapos ng LA ang game sa isang blowout win sa score na 121-133. Pinangunahan ulit ni Luka ang kanilang team. Nagtala ito ng 34 points, 12 rebound at 7 assists. Si Austin Reeves naman ay nagtala din ng 33 points, 5 rebound at 8 assists. Habang ang starting big man naman ng LA Lakers na si DeAndre Ayton ay nag-ambag din ng 22 points, 12 rebound at 4 blocks. Dahil nga po sa pagkakapanalo ng LA Lakers na ito, sila nga ay magkakaroon ng 7-game winning streak. Mukhang nanganganib na nga si Lolo Bron sa team na ito mga idol, dahil kinakaya na nga ng Lakers na manalo kahit wala siya. Kaya naman, baka hindi na siya bigyan pa ng kontrata pagdating ng off-season, dahil ito na nga ang huling kontrata niya sa LA Lakers. Kung matatandaan nyo, humingi ng contract extension si LBJ last off-season, ngunit hindi na nga ito binigyan pa ni Rob Pelinka. Si Luka Doncic na kasi ang bagong priority ng kanilang team ngayon. Tapos dumating pa nga si DeAndre Ayton na nagpapakita na mataas na potensyal na maging long-time love partner ni Luka. Dahil siya nga po ang naging game changer ng LA this season. Si Ayton nga ang matagal nang hinahanap ng Lakers. Isang big man na kayang sumalo ng pasa mula kay Luka. Isang big man din na may tira sa mid-range at may dissenting depensa mula sa ilalim ng basket. Pero para sa inyo, hindi na ba kailangan ng LA Lakers si LeBron James sa kanilang team?